Welcome back mga katol and thank you for still tuning in. We are going to continue of course our discussion na inumpisahan natin sa buhay zombie. Ngayon naman, we're gonna go to zombie to buhay. So, tol, much of our topic in the part 1, no? Pinag-usapan natin syempre ano ba yung buhay zombie, paano ba ma-identify. And I think nagtagal tayo dun sa connection. When the connection dies is when you really start to live like a zombie. So now, let's go from being a zombie to buhay ulit. Siyempre, kailangan natin yan eh. How does one person from a zombie stage go back to a buhay stage? Oo, yan tol. Maganda. Um, habang sinasabi mo yan, ang napasok sa isip ko is kapag nagpo-purify ka ng tubig through pakulo, Okay. kailangan umabot ka muna sa boiling point para magkaroon ng, kumbaga parang maluto mo yung mga bacterias or para magkaroon ng residue yung tubig na madumi, bababa siya, Mhm. kumbaga parang mapapatay yung mga wanted substance na nakahalo sa tubig. Well, Mm. kung siniswerte-swerte ka pa yung nag-evaporate na tubig na kumukulo, from kulo, is nagiging parang distilled water pa, which is much more pure pa. Okay, may Na distillation pa. may distillation pa. Mm. Akala ko yung mga ganitong theoretical pang part 1 lang kasi heart to heart talk na itong part 2 natin. Well, anyway, yun ang Ah, analogy ko. mm. No? Ah, dun sa question mo, you have yes. The question is makakabalik pa. Mhm. In a sense na kailangan mo siyang daanan. Hindi mo kasi ewan ko kung meron tayong pwedeng pagtanungan na pwede bang bypass lang tapos alam ko na gagawin ko. Ewan ko, sa Oh, iba tol, ganun. Like for example, yung sinasabi mo, from zombie to ah, buhay. ah. Eh, As in, ganun lang, no? napag-usapan na natin kanina. O tol, since halimbawa, doon ako sa buhay zombie stage. Eto ba tol, tong part 2 natin na ito, okay na ba ako? Dahil napag-usapan naman na natin eh. Pwede na ba akong zombie to buhay right away? Mm. After ng podcast natin, solved na ako. Meron na ako ulit life. Pwede ba yon? Mm. Hindi eh. Hindi eh. Hindi ganun siya kadali tol eh. Kasi kung may stages ang for you to arrive into the zombie zone, meron ka rin kailangan pagdaanan eh. Para maramdaman mong buhay ka na ulit eh. And for me, tol, for me, it all starts with awakening. Sorry. Tama, awakening. Kailangan magising ka muna. Kailangan ma-realize mo sa sarili mong, shit, hindi ko na gusto itong kinalalagyan ko. And you have to accept that reality na maraming mga taong hindi rin gusto yung kinalalagyan. At isa ka ron. The first stage is to accept that reality that you are in a place where you don't want to be. And that is awakening. Meron yung tinatawag tol eh, rude awakening. And that Oo, tol. is, Naririnig ko yung rude awakening na yan, pero mm, hindi ko masyadong naintindihan. so the concept of rude awakening, basically, it means, yan yung mga parang
may gising na hindi alarm clock ang dahilan, eh. Parang ganun. Kung di ang katotohanan. Okay. So, ito yung punto sa buhay na hindi ka gumigising, pero ginising ka ng realidad. Mm. Mm. Minsan masakit itong mga pangyayari na to. Katulad nung nangyari sa'yo sa part 1 natin na kinuwento mo, na Mm. para kang binatukan, para kang sinampal. Nung ang salita sa'yo, as may oras ka, kilala ka pa ba ng pamilya? Merong mga bagay na ikaw din ang dahilan eh, kung bakit that led you to be on that zombie stage. Mm. Mm. We wouldn't be where we are if we didn't make that decision in the first. Sabi mo nga kanina eh, di ba? So, dapat tanungin mo sarili mo, bakit nandiyan ka pa? Mm. At dapat ma-realize mo na ang dahilan kung bakit nandiyan ka pa ay dahil nag-decide ka to stay. And that In the is a very. rude awakening for some people na, kaya pala ako zombie because I started to live my life as a zombie. And now that you are aware, hindi ka na ngayon maninisi ng bagay sa paligid mo. Di ba, remember in our part 1, we said, Mm. sometimes, puro negative na yung nakikita natin sa paligid eh. Mm. You started to think negatively of your company, of the people that you work with, which sometimes may be true. Ang tanong lang eh, may magagawa ka pa ba doon? Mm. Kung wala na, then there's one thing that you could do, is to change the way you think. I remember hearing this from you, Tol, that, how you see things is very important. How you accept things is much more important than the way you see it. And this is the problem with some people. This is my TOL. Think out Na, loud. yes, I am thinking out loud. Nakikita ng iba pero hindi nila matanggap. At hindi nila magawa ng paraan. Because they think na hindi ko naman deserve to eh. I deserve something better. How can you be awakened if you don't want to accept that you are still sleeping? So, awareness na hindi lahat ng problema ay nasa paligid mo. Minsan ang problema ay nasa sayo. Hindi ko sinasabing ikaw ang problema, katol. Pero maaring meron kayong problema na kailangan ninyong i-address. And the next stage would now be requiring you to move. Small movements. Katol, hindi po resignation ang sinasabi namin dito ha. Huwag kayong aalis sa trabaho pag hindi kayo masaya. Mas lalo kayong mamumblema. Hindi rin namin sinasabing magtayo kayong ng negosyo kung wala kayong pera eh. Kung wala naman kayong ano pa nito, pang kapital, eh baka lalo kayong mamumblema pag kayo nangutang, di ba? Hindi rin agad life reset. Siguro, baka kailangan nyo lang magpahinga. Matulog ng mas maaga, di ba? Magbasa ng mga self-help books. Magkaroon ng bagong hobby. Kumustahin yung mga kaibigan. And magpasalamat sa kung ano man ang meron kayo ngayon. At ito, Tol, ito yung sinabi ko gusto kong narinig sa iyo kanina, no, which was out of the recording. Mm. Maghanap po kayo ng masasabi ninyo sa sarili ninyo na ito yung masaya kong ginagawa. I remember you saying that earlier, Tol, di ba? Mm. Ito gusto ko to eh. Dito ako masaya. Yan, dito Yeah, ako dito. masaya. Mm. Hanapin niyo po yan. Maliit na salitang yan. Dito ako masaya. And idugtong niyo yung bagay na yun na totoong nagpapasaya sa inyo. And that may be the start of a movement. Yun for me, Tol, ang deep dive ko dito sa ating way from zombie to buhay ka ulit. Rude awakening man yan, tanggapin mo. Hindi lahat ng magandang salita ay masakit. Minsan ang
mga masasakit na salita ay totoo. Be aware Mm. of yung mga bagay na kayo rin mismo ang minsan dahilan kung bakit kayo nandiyan dyan sa ganyang sitwasyon. Start with small self-healing actions. Start with simple reflection. Mm. Mm. And then, commit to doing it, syempre. Yan ang ano ko, Oh, tol, ang deep dive ko dito. gusto ko yung ano, yung sinabi mo na last na commit into doing it. Mm. Yun palagi ko yun ang sasagot sa karamihan ng mga tanong mo from zombie to buhay. Mm, Na you have to commit. Uh, But before you commit, kailangan alam mo muna kung saan ka magko-commit. yes. Kaya kagaya ng sinabi mo, baka mag-commit ka mag-resign. Hirap lalo. Hirap lalo yun, di ba? Sinisi, huwag nyo kami, Eh, ano ah, sabi kasi ni Tolking mag-commit to think, to move, no? And then, Ang maalala ko tol yung ano yung word na commit na natutunan ko yan sa rock climbing tol. Isa sa okay. mga isa sa mga best word na Mm-hmm. natutunan ko while I'm doing rock climbing is yung word Mm-hmm. na commit. First Mm, time ko, mabilis na kwento lang. First time ko umakyat ng wall. Syempre may harness, may tali ka. Pero um, si Dennis nandun na sa taas. okay. Problema, nilaglag na niya yung Mali. tali. Kasi Mm-hmm. nga, ibubuhol ko sa akin. Tapos isasabit ko doon ulit sa mga, Carabiners. sa carabiner, sa quick draws. Mm, Para kung halimbawa nag-slip ako, correct. masasalo ako. Mas may belayer ako sa likod. No? Mm, Which is very safe naman siya. So the thing is, first time ko. At hindi ko alam mm-hmm. yung kakayahan ng katawan ko to make it to para matap ko yung top rope. Ang tawag kasi ng Correct. top rope itatap mo yung rope sa taas. Okay. Salamat paring salamat kay Dennis natutunan ko to. So, pag ako hindi nakaakyat at wala akong belayer, binigay niya yung ang inisip niya, ako shit, pag hindi nakaakyat si Andrew, mahirap, ano ba, alam mo yung balatenga? Tol? Oh, yung halimbawa nabalatenga palipad ka. ka. Oo, tapos may nakita kang PC sa pagkukunin mo yun, di ba? Magtatali ka Mm. magtatali ka Bato. sa bato, tapos ihagis mo. Correct. Babalatengahin mo. Eh yung Ah, pare, ito, hindi mo pwedeng balatengahin si Dennis sa taas. kailangan mo talaga akyatin. Yes, that is what you have to commit. Doon ko lang naramdaman tol na may konting kaba. So, if I didn't commit, nagpatalo ako sa baka hindi ko kaya, hindi ko physical na kayanin, pag hindi ako nag-commit, walang mangyayari. May disgrasya pa. So that's the kind of commitment you were uh, referring to. Yun ang pumasok sa akin. Kaya nagandahan ako dun sa word na you have to commit. But before that, may nasabi ka pa rin. Mm, Sorry tol kasi kanina nung nagsasalita ka, yumuyuko ako, nagti-take down mm, notes ako eh. okay. Nagti-take down notes ako dun sa mga sinasabi mo kasi it's very interesting. May Mm, nasabi ka na moving forward sa zombie to life again, mm, no? Um, ang TOL ko is technical eh. Naghahanap ako ng word. malay Okay. mo, baka makapture naman natin. Okay. Nung nag-uumpisa ka Mm, sa trabaho, mm,
bago ka pumasok, bago mo nalaman na nasa zombie world ka na, Mm. nag-exert ka ng effort para matutunan, tol. Yes. Tinuruan mo yung sarili mo para you perform uh, optimally sa field. Yes. Diba? Yun nga yung sinasabi mong prime eh. Mhm. Ay, hindi ka napapagod, kaya mong pumasok, uwi ka Yeah, ng you're at your peak. you are at your peak. Mm. Oo. Pero bago ka, syempre, when you're at your peak, kailangan alam mo yung mga ginagawa mo, which is you've learned the skills, di ba? Yung Yes. everything, lahat, systems, pakikipagkapwa-tao, Mhm. ah, pagsunod sa boss, 'di ba? At saka yung obedience. Tinuruan Mhm. mo yung sarili mo na magkaroon ng discipline para mag-succeed. Alam mo yung effort na binigay mo wasn't just 2 years para sa pagtaas ng position mo in due time. Mhm. Cut it short, you were able to learn things going up Mhm. until such time na nasa zombie world ka na at gusto mo naman bumalik na kumaga may solution pa ba? Don't you, will you agree with me Mm. na since inaral mo and you were able to learn those things is yung reverse naman ang gagawin mo? Ang gagawin mo naman this time is you have to unlearn things. Yeah. I would agree, Tol. I would agree. Kasi nga, the stages of from buhay to zombie is you start with survival. So you exert time and effort to survive in whatever you're doing. Then you build a routine based based on those skills. Kasi repetitive yan, Tol. And then it becomes autopilot. Na sometimes kahit na hindi mo na gustong gawin, ginagawa mo pa rin because of muscle memory. Your body tells you to do it even if you don't want to. So, I totally agree with you that it is something that you have to unlearn. But it's not an easy task. Iyon ang susunod ko sanang question sana, tol. Mm. Ang tanong, alin ang mas madaling gawin? Yung matuto ka o yung mag-unlearn ka ng natutunan mo? Ah. For me, Tola, as a learning and development practitioner, it is much more difficult to unlearn skills. But it is possible. And the way kaming mga learning and development practitioners or professionals, if you want to call yourself that, want to call myself that way, the way we do help people unlearn is by introducing new skills. So kung gusto mong ma-unlearn yung mga bagay na ginagawa mo before, which is technically you cannot teach a person to unlearn by telling them not to do it, no? You introduce a different skill which should produce the same result. Now, the challenge is, gaya nga ng sabi mo, I like your example kanina about commitment, showing commitment. No? And yun yung patunay na ikaw ay nasa alive stage from zombie to buhay. Pag ikaw ay nakaramdam ulit ng stress, nakaramdam ka ulit ng parabang hindi mo alam kung magagawa mo ba ito o hindi, fear, the difference now is that you have a purpose. It's clear sa'yo. Ang ganda nung in-explain mo, Tol, kasi pag hindi mo ginawa yon, maaaring may masamang mangyari doon sa kaibigan. Even though it was stressful, even though there was fear, you still did it. And that made you alive.
And yun yung kailangan maramdaman ng mga tao who wants to move away from zombie to a live stage. But you have to go through unlearning the things that you were doing before through learning something else or doing something. Oo, tol, Eto, yun ang sagot. eto na nga yung kinikwento ko kanina, yung chapters of life sa Mhm. simple story. May isang tao naglalakad sa pavement, Mm. may manhole na laglag sa manhole. Chapter 2, Mm. may taong naglalakad sa pavement, nakakita ng manhole, naglakad ulit, nalaglag ulit. Mm. These are, eventually at the end of the chapter is, this guy na naglalakad sa pavement na nakakita ng manhole, alam niya na malalaglag siya. So, he went around the manhole. Tapos that's another chapter of the life of his life. No? Kagaya ng sinasabi mo ngayon, it connects. It's about unlearning things. What do I mean about this? Like, ganyan kasi tayo nabubuhay on a daily basis. Naka-autopilot ka pa minsan. Alam mo na malalaglag Mm. ka, the next time malalaglag ka ulit. Alam mo naman. Mm. Alam mo naman. Say for example, ayaw mo ng trabaho mo. Like, Mm. say for example, 1.5 years ka na lang sa trabaho pero hindi mo siya feel. Mm. Pero nando ka pa rin. Mm. So, you wake up in the morning, it means to say that you walk the pavement, nakita mo yung trabaho mo that you don't like, you see the manhole, nalaglag ka. Correct. Until such time, at the end of the chapter of your life, nagkaroon ka ng awareness na sinasabi mo, may manhole doon, malalaglag na naman ako, might as well, sa gilid ako dumaan para hindi ako mahulog, Mhm. tapos I'll go into another chapter of my life. So parang from zombie to alive phase. Yeah. Yun yung analogy ko. So what does it leads to? Mhm. And ang sinasabi ko naman na ito pa isa, yung unlearning things. Para sa akin is abstract yung ibig kong sabihin na you have Mm. to unlearn. For example, obedient ka. Mm. O, hindi. Ah, mapagmahal ka sa company. Okay. Natutunan mo, you learn to love the company. Kasi at one point, binigyan ka ng bonus, naging Mhm. part sila ng growth mo, binigyan ka ng mga break, binigyan ka ng pagkakataon mag-lead, Mm. binigyan ka, maraming perks na naibigay sa'yo. At in the end, sasabihin mo sa sarili mo, parang hindi sa akin to, hindi ako masaya. And nakikita mo na lang is yung hindi maganda, which is napag-usapan na natin sa part 1, right? Yeah. Oh, ito yung mga unlearning na sinasabi ko. Kung ikaw yung tao na nagmamahal sa company, you have to learn to unlearn. Ang business mo sa company is magbenta ng oras mo. At yung company ay babayaran ng company yung oras na ibinenta mo, and that's pretty much it. Agree. Not unless sa'yo yung company, ha? Ibang state of mind naman yan. Right? Mm. Pero sa mga kagaya natin, working class, tapos at this time, kayod ka ng kayod to keep up with so-called life. Yeah. Pag-isipan mo maigi, there is so much more out there. Of course, sinasabi rin, kasasabi lang ni King, hindi namin sinasabi na mag-resign ka. Well, actually, that's part of it. No? So, prepare yourself. Kung narinig mo na to at this time, maabot ka dito sa punto na to, sa oras na ito na pinag-uusapan namin, you came a long way, my friend. Pag-isipan mo Correct. na yan. Kung hindi, Oh. kanina ka pa nag-log out. Walang kwenta yung pinag-uusapan ng dalawang mokong na to. Sige. Pero pag umabot ka dito sa point na to, hello ko. Correct. Prepare Oh. yourself. Yeah, prepare yourself. Alam mo na ngayon. And yun ang rude awakening eh. Na it doesn't necessarily mean if you stayed
in a company for years, it means you are going to end there. Hindi po yun. No? For some who would retire from their existing company, congratulations, because probably nasasabi nyo yung sa sarili ninyo na dito ako masaya. Pero mayroong iba na mga katol natin na we've been with a company pero hindi pa rin nila masabi yung dito ako masaya. Ang nasasabi lang nila, dito ako sumasahod, dito ako nagtatrabaho. Maaring nasa zombie stage kayo. And the rude awakening is this. Tama yung sabi ni Tol Andrew. Pag tayo pumasok sa employment, we are being paid by the number of hours that we give. But as soon as you leave, it will only take about a month or two, may kapalit na kayo. Ako, Tol, I will share to you a famous motto na I just don't remember. Hindi siya motto naman pero nabasa ko ito And this kind of stuck to me, Ang talagang dahilan kung bakit ka pumasok sa isang kumpanya ay para kumita ng pera. Bonus na lang na magkaroon ka ng kaibigan. It stuck with me, Tol. It stuck with me. That was years ago. And I've always believed in that na I'm here to work. I may gain friends, but it's just a bonus. But I can never really treat them friends for life. Except of course for people na talagang nakasama mo na nung una pa man. Yan maaari mong masabi. Pero it's a rude awakening din for me. Para sa mga katol natin nagtatrabaho na may mga totoong kaibigan sa trabaho, hindi po namin sinasabing hindi nyo totoong kaibigan yan. Ito po ay aming TOL. Ako po, yun ang aking TOL, yun ang aking pinapaniwalaan. Para sa mga katol natin who kind of shares the same, pag gusto nyo naman, paki-type nyo naman po ang inyong komento, ang inyong pananaw tungkol sa mga sinabi namin. Lalong-lalo na sa segment na ito ng part 2, which again, this focuses more on our thinking out loud.